na tila pagsuway daw sa utos ng Korte Suprema. At patuloy nga tayo magbabantay dito sa St. Luke's Medical Center para sa mga pinakabago pang detalye. Rhea? Alright, maraming salamat Haji Rieta, nagulat live mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Kaugnay ng legal na hakbang ng kampo ng mga Arroyo, makakausap natin ang kanilang legal representative na si Atty. Ferdinand Topacio. Atty. Topacio, good morning po. Opo, magandang umaga po at sa inyong mga tagapakinig ngayong umagang ito. Okay, hindi na kayo mag-aaksaya ng oras at sasampahan niyo na po ng contempt itong si Justice Secretary Laila de Lima at iba pa? Ay, opo, ito nga po talaga ang binabalak hapon pa, kagabi po itong mga abogado ni Ginang Arroyo sapagkat pagitan-pagitan naman po ang ginawa po ng ating Department of Justice. Noong nalaman po nila na meron po temporary restraining order, sa halip na magsumikap po sila na alamin kung ano po ito ay nagtikit mata po sila dito sa temporary restraining order, lalo po nilang hinigpitan ang hindi pagpapaalis kay Ginang Arroyo at kahit po pinakita na po sa kanila yung certified true copy ng order ng hukuman, kataas-taasang hukuman, pati po yung aming pagpapatupad doon sa mga kondisyones na ipinataw po ng kataas-taasang hukuman ay hindi pa rin po sila natinag at tumanggi pa rin po silang ipatupad. Yun pong kautusan ng ating Korte Suprema. Okay, bakit ito pagkababa ng TRO, agad-agad yung kanyang pag-alis? Sapagkat kinakailangan na po kasi ang kondisyon po ng dating Pangulo ay hindi po bumubuti, bagkus ito po ay lalong lumalala, lalo na po wala nga pong mahanap na lunas dito sa Pilipinas. Actually, ito pong pagpunta niya sa Singapore sana kagabi, 4 na ulit na po ito na nakakansela. Sapagkat nagkaroon nga po nitong tinatawag na watchlist order laban sa dating Pangulo at sa kanyang asawa na si dating unang Ginoo, Jose Miguel Arroyo. Oo, pero nasa St. Luke siya ngayon at ayon kay Atty. Lambino, okay naman ang kanyang lagay. Ay, sa ngayon po ay okay. Alam niyo po, in the long term po ating tinitingnan po rito. Kung ano pong magiging lagay niya, hindi lamang ngayon o bukas o hanggang sa makalawa, kundi yung pagmatagalang lunas po sa kanyang dinaramdamang hangad po natin. Inasahan niyo na ba mangyayari itong pagharang sa kabila po ng desisyon ng ating kataas-taasang hukuman? Ay, opo, we were half expecting that kasi nakita naman po natin na itong pamahalaang Aquino ay walang hihintuan at walang titigilan upang sikirin po ang karapatan ng mga Arroyo sapagkat ang Pangulo na po mismo natin na nagsabi ng Panghulyo na dapat ipakulong ang mga Arroyo. At alam niyo naman po ang attitude ng ating Pangulo sa kanya ay pagka nakukuha lamang niya ang gusto niya, doon lang siya masaya. At hindi siya sanay sa mga demokratikong proseso sapagkat hasindero nga ito at isang spoiled brat. Okay, maraming salamat po, Atty. Ferdinand Topacio, abogado po ng mag-asawang Mike at Gloria Arroyo. Mabuhay po kayo. Mistula namang isang legal showdown ang nagaganap sa pagitan ng Korte Suprema at ni Justice Secretary Laila de Lima. Yan ay matapos na panindigan ng kalihim ang kanyang desisyon sa kabila ng babala ng kataas-taasang hukuman na makokontempt ang sinumang susuway sa kanilang inilabas na TRO. Narito ang report ni Leah Manyalak. I have ordered the Bureau of Immigration and requested the Secretary of the Department of Transportation and Communication to direct the Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP, and the Ninoy Aquino International Airport, or NAIA, management and personnel to exhaust all actions to implement the watchlist order against the Arroyos. Ito ang palabang pahayag ni Justice Secretary de Lima sa gitna ng temporary restraining order na inisyu ng Korte Suprema sa watchlist order ng DOJ laban sa mag-asawang Arroyo. Iniutos pa rin ng kalihim sa mga ahensya ng gobyerno na huwag pahintulutan ang pag-alis sa bansa ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at asawang si Atty. Mike Arroyo. Bukod sa hindi pa raw nila natatanggap noong mga oras na ito ang kopya ng resolusyon ng Korte, kukwestiyonin din daw ng DOJ ang TRO sa isang motion for reconsideration, bagay na suportado ng palasyo. We are prepared to defend our position before the Supreme Court in the oral arguments, and so we will hope to convince the other members of the Supreme Court of the strength of our case.
Pero giit ng Korte Suprema, immediately executory o epektibo agad ang TRO. Sabay babala na ang mga hindi susunod sa utos ng kataas-taasang hukuman ay maaring makontempt. Whoever is going to defy lawful order of the court can be liable for contempt of court. Nakakuha ng kopya ng TRO ang mga Arroyo. Kasunod yan ang paglalagak nila ng 2 milyong pisong cash bond, isa sa 3 kondisyon ng korte para payagang umalis ng bansa ang mga Arroyo. Ayaw pa nga hinuhold pa nga pati yung passport kung hindi pa nagwala kami ron sa immigration At nag-altavos pa kami, hindi pa ibibigay yung passport. Anong klaseng gobyerno to? Parang police state tayo. Bukod sa cash bond, iniutos din ng korte na kailangan mag-report ng dating first couple sa ating embahada o konsulado sa lahat ng bansang pupuntahan nila. Isa pang kondisyon ng korte ang pagtatalaga ng mga Arroyo ng legal representative sa bansa na maiiwan dito sa kasong ito si Attorney Ferdinand Topacio. Inisyo ng Korte Suprema ang TRO dahil wala naman daw kasong nakahain sa korte laban sa mag-asawang Arroyo. Ang reklamong electoral sabotage kaugnay sa umano'y dayaan noong 2007 elections, gayon din ang 6 na reklamong plunder, pawang nasa preliminary investigation pa lamang. Sa botohan ng kataas-taasang hukuman, 8 sa 13 maestrado ang pumabor sa pag-issue ng TRO, kabilang si Chief Justice Renato Corona. Lahat sila, pawang mga appointee ni dating Pangulong Arroyo. We were able to show that they were entitled to the relief prayed for, and that is the TRO, and the continuance of their inclusion in the watch list order would probably work injustice to them. Ang 5 mahestradong tumutol sa pagpapalabas ng TRO, naniniwalang dapat idaan muna sa oral argument ang petisyon ni dating Pangulong Arroyo, itinakda ang oral argument sa November 22. Para sa Unang Balita, Lia Manyalak reporting. Ang kaugnay po niya, makausap natin live sa studio, Supreme Court Administrator and Spokesman Justice Jose Maidas Marquez. Good morning po, Atty. Marquez. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga sa ating mga nakikinig. Doon agad tayo sa may malinaw na paglabag huba si Justice Secretary Laila De Lima sa naging kautusan ng Korte Suprema. At anong parusa po ang kinakarap ng isang contempt